be. Ayun! Ayun! Imagine, nagkaroon ng 24 na vlogger ngayong araw. Aray. First time ko dito pumunta, my God. Saan tayo pupunta, Day? Andito ako sa Dome of the Rock. Ayan. First time ako nakapasok dito. So, nirequire ng Diyos kay Abraham na i-offer si Isaac, his only son. And nanggaling pa sila ng Beersheba. So imagine, from Beersheba, they came here para i-offer ni Abraham si Isaac. So ito yung practical insight na realize dun, ano. Sometimes God will test you with the most important thing in your life. Kung ano yung pinaka-importante minsan sa buhay mo, doon ka susubukin ng Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan natin i-prepare yung sarili natin kasi minsan yung pinaka-importante sa atin, especially dito sa inyo, it could be your job. So, hindi nagtanong si Abraham na, Panginoong Diyos, bakit naman yung anak ko, wala na bang ibang pupwede in replacement of him? So, ang ginawa ni Abraham, he never questioned God, he never asked anything sa Panginoong Diyos. Basta dumiretso lang siya dito. Kung ano yung sinabi sa kanya na i-offer mo, ginawa lang niya yun. Now, nung nandiyan na sila, according to the biblical narratives in the book of Genesis chapter 22, nung tamang sasaksakin na ni Abraham si Isaac, biglang pinigilan siya ng Diyos. And then, now I know na wala ka talagang pagtangi sa akin. So, ibig sabihin, hindi nag-alinlangan si Abraham. Kasi even your dearest son, ay in-offer mo sa akin. So, anong ginawa ng Diyos? Out of nowhere, biglang merong ram, lalaking tupa, na yung sungay niya, na sa mga halaman dito, nasilo. So, yun yung nangyari. Kinuha ni Abraham yon at yun yung kanyang in-offer sa Panginoong Diyos. Kasi bago sila umakyat dito, nagtanong si Isaac. Sabi niya, Father, behold, the fire and the wood is here, but where is the lamb for offering? Ang sagot ni Abraham, God will provide. So kaya nung tamang sasaksakin niya na si Isaac, biglang nag-provide yung Diyos. So kaya dito nag-umpisa yung pangalan ng Diyos na Jehovah Jireh, which means God will provide. So another insight that we're going to learn, alam mo yun, in times of needs, in times of your needs, ang talaga makakatulong sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. He is the one that will provide for you. Amen. Kaya dapat magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya na ano man yung mangyari along the way, along the journey of your life, lagi mong isipin, God will provide. God Amen. will provide. Okay? Yung iba kasi, Bombay will provide. Sa Persian Empire, nabigyan ng pagkakataon yung mga Jewish. Ang Persian Empire, by the way, is Iran today. Okay? Iran. So, there's a good relationship noon. Pero ngayon, grabe yung sitwasyon. Okay? So, nagbigay ng decree at yung bumalik nga dito, especially si Nehemiah, he came to rebuild the broken walls of Jerusalem. Si Zerubbabel naman, bumalik din to restore the temple. So, in those days, ano nangyari? Yung temple na sinira ng mga Babylonians, nakapagpagawa ulit ng temple yung mga Israelites during the Persian Empire. At yun yung tinatawag nating Second Temple. So, fast forward tayo, after ng Persian Empire, may mga empire na nag-rise into power hanggang dumating yung Roman Empire. So, pagdating ng Roman Empire, yung Second Temple, 70 AD, dinestroy ng mga Romans sa time ni Titus. So, na-destroyed yung temple. So, after ng Romans, we have the Byzantine. Pagkatapos ng Byzantine, we have the Muslims. And then, hanggang sa dumating yung Ottoman Empire. Sa panahon ng Ottoman, dito na binild ni si Abdel Malik yung Dome of the Rock. So, nung una at the beginning, it is only
a structure for the pilgrims. But later on, it was converted into a shrine of the Muslims. And it became the third holiest site for the Muslims. So, anong nangyari? Ba't nag-build sila ng ganito rito? Because the Muslims believe si Muhammad, the great prophet na kinikilala nila, yung last prophet nila according to them, ay pumunta rin dito at kung saan inoffer niya po si Isaac, diyan din daw nag-ascend papunta sa langit si Muhammad according sa belief nila. So kaya dito rin nila pinili yung kanilang itong Dome of the Rock. So ngayon, there's a prophecy in the Bible na mabibuild yung third temple. So we know from the prophecy that the third temple will be built on the same location of the first and second temple. Walang ibang paglalagyan. Okay? So this is the place. So para mangyari yon, this one must be taken out. At kapag nawala ito, there's a great war that is going to happen. Yan yung sinasabi pa sa Dome of the Rock na. Dito kami sa Dome of the Rock.